Mga ka-GPnatics. Pag-usapan naman natin itong si Ramil Madriaga. Merong inilabas ngayon, mga kababayan, na pasabog itong si Pebbles Talakera. Bakit kanyo, mga ka-GPnatics? Ano ba ang tumatakbo sa isip ng mga Duterte? Partikular na itong si Man Scarpio. Kasi ayon dito kay Pebbles Talakera, mga kababayan, ayon sa kanya, etong si Man Scarpio ay kinasuhan etong si Ramil Madriaga ng perjury. Okay? Tapos mga kababayan, yung kaso na yan na perjury, kahapon lang po dumating, mga kababayan. Kahapon lang dineliver yung subpoena kay Ramil Madriaga doon sa Annex 2. Okay? Ano yan? Ito yun, oh. Mga ka-GPnatics. Kita nyo? Oh. Ito, mga kababayan. Ito yung subpoena. Ayan. 'Di ba? Nakasulat dito, subpoena for preliminary investigation. Manyases F. Carpio, mga kababayan, by virtue of the authority vested in me by law, you are hereby required to appear before me at the office of the City Prosecutor of Taguig City 3rd floor, Taguig City Hall of Justice, Annex, General Santos Avenue, Lower Bicutan, Taguig City on April 7, 2026. Ngayon yan, mga kababayan, 1:30 in the afternoon for the preliminary investigation of the above caption case. Mga ka-GPnatics, to Ramil Madriaga. Okay, ayan ha, kay Ramil Madriaga. Sabi dito ni Pebbles Talakera, nung nakaraan daw, etong si Pulong, sinampahan niya ng kaso si Jimmy Guban. Hinggil nga dun sa mga pasabog ni Jimmy Guban sa witness sa magnetic lifter, 'di ba? Na alam naman natin nakakulong ngayon si Guban, nakakulong din si Mark Taguba, mga kababayan. Kaya lang ito kasi magdudugtong-dugtong yung kwento ng mga Salin, ill-gotten wealth nila. Tapos kahapon, sabi ni Pebbles Talakera, 4 p.m. Paki-check sa record ng gate ng BJMP Camp Bagong Diwa ang record kung anong oras ni-receive ng BJMP Camp Bagong Diwa itong demand letter ni Man Scarpio kay Ramil Madriaga na paghahalata tuloy kayong guilty. Kasi biglang umaksyon naman tong si Man Scarpio na jowa daw ni Barreto. Sinong Barreto to? Kasi ano na daw, mag-ex na daw si Sara at si Mans. Sa ayon yan kay Pebbles Talakera, ha? Sabi rito, bakit natataranta kayo? Bakit natataranta kayo ni Pulong at bakit tahimik ang galawan? 4 p.m. ni-receive sa gate ng BJMP tapos ngayon yung hearing. So imagine mga ka-GPnatics, parang ngayon lang talaga ako nakakita ng ganyan. Nakahapon, ni-receive yung subpoena, tapos ngayon ay hearing kaagad. Kasi ang alam ko sa pagkakaalam ko, kasi dati, di ba, nagkaroon din ako ng problema dun sa, nung nagkabanggaan kami ng kotse, nung binangga ako, pero ako naging may kasalanan, ako nagbayad ng 5,000, di ba? Pero sinisingil na sa akin ng driver doon, parang 72,000 doon sa kotse. Pero sabi na may-ari, hindi driver ko lang nagsabi doon, 5,000 lang talaga yan. Mga kababayan, yun lang daw yung hinihingi. So, yung subpoena, dumadating yan ng mas maaga. Kumbaga, ilang linggo pa bago dumating yung araw ng hearing. Parang mga ka-GPnatics, ipapadala yan ng korte, mga 2 weeks prior. Diba? Before the date ng hearing. Pero itong nangyari na to, nagtataka si Pebbles, bakit ang bilis? Kahapon ni-receive ng alas 4, tapos ngayon naman, mga kababayan, may hearing na. Ano pa ang catch dito, GP? Ganito, mga kababayan. Siyempre, si Ramil Madriaga, di ba? Si Ramil Madriaga, kapag pupunta ng investigasyon, ng impeachment ni Sara Duterte, ay meron siyang mga additional security. Tama?
sa April 14, etong si Ramil Madriaga ay haharap na, handang-handa na nga daw siya. So ngayon mga ka-GP Natics, parang feeling ko, merong gagawin na hindi maganda. Parang gugurgurin ba? O in the middle, along the way, mga kababayan, nang pagpunta nitong si Ramil Madriaga dito sa pagdinig sa isinampang kaso ni Man Scarpio na perjury, ay baka gurgurin na nila itong si Ramil Madriaga agad-agad para hindi na po umabot sa April 14. Oh. Kasi sabi ni Pebbles, alam niyo, naranasan ko rin yan eh. Nagkakaso din daw siya dati, yung CEO ng isang gamot. Ganyan ang atake ng mga guilty. Sabi niya, wakyeme, kasi pag hindi ka guilty, yung galawan nyo ni Sara at Pulong, kalmado lang dapat. O pero yung galawan daw nila, parang obvious na talagang natatakot, na aligaga na sila, mga kababayan. Oh. Kaya pala gusto magpabagsak ng page ko. May plano pala kayo kaso hindi nyo mapabagsak. Kasi ito na, Man Scarpio na post ko na. Calling the attention of the government of the Philippines. Bakit walang tumutulong kay Ramil Madriaga? Si President, si FL, alam nyo ba to? Bansa na po natin ang nasa peligro. Pag may nangyari kay Ramil, di ko na magets. Pero nung gagamitin ni John B. Cremulya sa PR niya si Ramil, meron daw basbas. Huwag niyo iparamdam sa akin yung pinaramdam niyo sa akin noon. Sabi niya gano'n, mga kababayan. At dito nga, humihingi siya ng, kumbaga, tulong, paingayin ng mga loyalista, galaw-galaw daw kayo, manawagan kayo, i-share nyo. Etong sinasabi na ito ni Pebbles Talakera, baka mamaya may mangyari kay Ramil Madriaga na hindi natin inaasahan. Sabi ni Ann Galang, this is very concerning po. Please, I'm praying this will reach the office of the Vice of the President and the First Lady. Please, kindly check on this, sir and ma'am. Thank you, Pebbles. Thank you for this. The Lord continue to bless you, protect you. Please, stay strong and firm. Yan ang sinasabi ni Ma'am Ann Galang, mga kababayan. Kita nyo dati, itong mga ito, kumbaga parang yung galaw nila, hindi ito mga nagkakaso sa mga tao basta-basta. Pero, nung si Ramil Madriaga ang magte-testify laban kay BP Sara Duterte, parang naalarma sila. 'Di ba? Nung si Taguba, si Mark Taguba, si Jimmy Guban, medyo ano pa rin sila, mga kababayan, wala pa rin pagkilos. Pero nung si Ramil Madriaga na yung magte-testify, biglang nagkasabigla ang mga loko-loko. 'Di ba? Nagkasabigla ay yung mga loko-loko. At ngayon, ang bilis ng kaso, mga ka-GP Natics. Napakabilis. Meron kaagad subpoena at may hearing kaagad. Sabi ni Putin, hi everyone, ayan na naman ang DDS, gawa-gawa machinery, makuha lang si Madriaga. Well, napakaano to, mga kababayan, very alarming. Itong ginagawa nila na to. Diba? Sabi pa rito kay Ramil, attach a copy of the complaint submitted by the complainant. You are directed to file your counter affidavit and supporting evidence. An affidavit of your witness, 8 copies to be sworn before me on the date and time indicated above. You are hereby warned that failure on your part to comply with the subpoena shall be considered as a waiver of your right to present defense, and the case shall be considered submitted for resolution based on the evidence on records. So mga ka-GP Natics, may warning dito. 'Di ba? May warning na kapag si Ramil Madriaga ay hindi niya po na-comply, no, yung mga hinihingi sa kanya, hindi nagpakita, mga kababayan, ito daw ay ito rin nangangahulugan na wini-waive daw nitong si Ramil Madriaga yung right niya to present a defense.
So, kumbaga parang tinatanggap niya na lang mga ka-GP Natics. Remember, meron akong kinukwento sa inyo noon na tipong may isang tao na kinasuhan dahil nga hindi totoo. Sabi niya ganon, mga kababayan, binaliwala nila yung kaso. Hindi sila sumagot, hindi sila nag-counter affidavit. Tapos yung judge, yung may hawak, mga kababayan, ay gumawa ng kanilang resolusyon at na-convict etong taong pinagbibintangan kahit na wala po siyang kasalanan. So parang ganito yung gustong gawin. Gustong gipitin si Ramil Madriaga, mga ka-GP Natics. No? At saka pinipilit na sumagot. Oh. Talagang double time, triple time ang ginagawa kay Ramil Madriaga para masira. Para ito ay umurong. Oh. Insider nila kasi kaya action agad, mga tonto, sabi ni Ma'am Allen Arsenas. 'Di ba? Alam niyo, marami talagang alam si Madriaga. At saka tingin ko lahat ng mga pinopost ni Pebbles, maging yung mga napatay, mga member ng Isip Pilipinas, mga kababayan. Oh. Ikaw, magtataka ka. Tatanggap ka ng mga parallel group, ng mga grupo na gusto ka maging vice president, tapos mga ka-GP Natics, di ka man lang nagba-background check. O tapos ikaw, nakikipagkita ka, nakikipag-picture ka sa mga taong ito. Sabi ni Ferdinand Lungalong, ikonsulta nila sa Attorney Madriaga kung tama ang pagkilos na yan. Sabi ni Sir Ferdinand. Dapat makapagsalita si Madriaga sa Kongreso before it's too late. Kung isipin po natin, ngayon ay April 7 pa lang, mga kababayan, kailangan pa at least 7 days para itong si Madriaga, mga ka-GP Natics, ay makapagsalita sa Kongreso. 'Di ba? Yang 7 araw na yan, kung natatandaan nyo, mga ka-GP Natics, sabi ko, yang papalapit na April 14 na yan, bago magsalita si Madriaga, they will use all the resources that they have. 'Di ba? They will do everything para mapaurong itong si Madriaga. Inopera na rin to ng 500 million to 1 billion. Oh. 'Di ba? Ma'am Mary Lubunagan, hello po. Ito mga to, hindi basta-basta. May pagkilos. Talagang nakikita natin na meron silang kinakatakutan. Nakikita natin, mga kababayan, na meron silang iniiwasan. Ayaw nila na dumating yung punto na may bulalas lahat nitong si Ramil Madriaga ang mga lihim. Kasi hindi lang po, mga ka-GP Natics, yung delivery ng pera doon sa mga tauhan ni Sara Duterte. Baka dumating yung point, mga ka-GP Natics, na corroborate yung mga statement nila Jimmy Guban, nitong sila Ansierto, nila Mark Taguba, at itong si Ramil Madriaga. Kasi ngayon, hindi pa natin naririnig yun na sinasabi, pero hindi natin alam. Di ba? Sabi ni Mimi, ngarag na kaya di na sila mapakali, lalo na si Sara Mandarambong. Oh, halatang-halata ka na, Inday Chucky Sayad sa taong bayan. No matter what, Ramil Madriaga, tutulungan ka namin na makaligtas ka sa anumang kapahamakan sa tulong ni God. So dapat, mga kababayan, talagang 'di ba? Magdasal tayo, pagdasal natin na makapagsalita itong si Ramil Madriaga. Kahit anong mangyari. Ngayon, hindi pa naman natin sigurado kung polluted source ba itong si Madriaga, pero syempre ipag-pray natin na makapagsalita siya at marinig natin kung paano po siya sumagot, at doon tayo magbase, mga kababayan, kung ito bang si Madriaga ay dapat pagkatiwalaan or hindi. Diba? Ganun lang kasimple yun. Pero magtataka ka, bakit yung mga Duterte, ngarag na sila? Bakit doble kayod, triple kayod ang ginagawa nila na
puro kaso ang pinaggagawa nila ngayon dito kay Ramil Madriaga. May kaso pa. 'Di ba? May ikinaso pa si Sara Duterte kay Ramil Madriaga. Pero nauna pa yung kay Manscarpio. Oh. Ano to? Nagkaso si Mans? Nagkaso pa si Sara? Mga ka-GPnatics? Oh. Kung tutuusin, si Sara lang dapat ang subject matter. Pero nagkaso si Manscarpio ng perjury. 'Di ba? Hindi naman siya binabanggit kung tutuusin ni Ramil Madriaga eh. Si Mans, hindi naman binabanggit. Ang binabanggit lang yung kay Sara, kilala Chika, sila Ryan kilala. 'Di ba yung mga yon? Pero wag ka, gumagalaw ngayon etong si Mans. So hindi ko alam kung may nexus or connection ito doon sa mga usapin ng magnetic lifter. Okay? So iwanan natin yan mga ka-GPnatics at abangan natin ang mga susunod na post ni Pebbles Talakera hinggil sa bagay na yan dahil marami po talaga itong mga pasabog. Mga ka-GPnatics, hindi po ito natatakot at parang binibigyan niya pa nga ng idea. Etong si Paulo Panelo, yung anak ni Sal, 'di ba? Na para daw manalo si Baby Boy. Oh, ito yung mga ito yung mga impormasyon na dapat mong malaman. Oo, tama, full force na sila. Ma'am Rayan, ito na ang masaya at exciting part ng kanilang style. Stand up for what is right, mga witness. Oh, ginagawa talaga nila lahat para mapigilan si Caramel. Yan ang totoo. Okay, so ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GPnatics. Ano? Etong si Attorney Yusek Claire Castro, mga kababayan, ay